Okay, so good day to everyone, ano, at habang tayo ay nagkakape ay let us discuss ano the chapter 4 of our the continuation of our discussion about the three tools or eyes of criminal investigation. So before we begin, I allow me to read the motivational quote of Benjamin Franklin. Sabi ni Benjamin Franklin, by failing to prepare, you are preparing to fail. Ayun. So, sabi ni Benjamin Franklin, uh, kapag hindi daw tayo nag-prepare, ay nire-ready natin ang ating sarili sa pagkabigo or kapahamakan, ano? At kaya natin ginagawa ito ay we are preparing you not to fail, but we are preparing you to pass. Okay, 'di ba? So ang ganda, no? Kaya nga kaya ko inilagay ang quote na 'yan kasi parang wala atang nanonood. Wala atang nanonood sa mga discussion natin kasi wala pang sumasagot sa tanong natin, no? So anyway, if you prepare to fail, then you are preparing yourself. But if you prepare yourself to pass, and of course, you pass because you prepare. 'Di ba? So, sana pagtiyagaan ninyo na pakinggan or panoorin na naman itong discussion natin na ito upang sa ganun ay you will learn something. And again, may mga question tayo dito and your answer will be uh, you will put your answer on the instruction provided. All right. So, ang chapter 4 ay all about the three tools or eyes of criminal investigation. Bakit ba tinawag na eyes? Kasi ito ay yung mga tools na ito in criminal investigation ay nagsisimula sa letter I. Kaya I. Tapos um, uh, yan, may S. Okay? Apostrophe S. Right. So kaya tinawag na three tools or eyes of criminal investigation. Okay. So let's proceed to the next slide. Nasaan ka na slide? Okay. Yun. So in criminal investigation, we have the so-called the three tools or yun nga minsan tinatawag yan na eyes kasi lahat ng first letter ay nagsisimula sa letter I. Yung information, interview, and interrogation at ang number 3 ay yung instrumentation. So yan yung mga discussion natin on this chapter 4. So umpisahan natin dito sa information. Ano ba ang information? So pag sinabi nating information, yung investigador, halimbawa kayo yung investigador, these are gathered or acquired. Nakuha daw ito from person o kaya nakuha ito sa document. Kaya kung minsan nagkakaroon tayo ng information by hearing stories from other person, uh, feedbacks from other person, and sometimes information also are gathered through document which are pertinent or relevant concerning
the commission of the crime or criminal activities. Kaya nare-raid ang isang bahay kasi may nagsusumbong, may nagbibigay ng tip, may nagbibigay ng information sa ating mga kapulisan. And alam nyo ba, according to psychologists, itong mga magagaling study of human mind, itong mga psychologists, ini-estimate nila that approximately 85% of our knowledge ay nakikita o kaya ay nagagathered natin yung 85% na yan through sight sa ating paningin. Kaya kung ang tanong ay ano ba yung mas maraming porsyento para makakuha ng information, that is by seeing through our sight. Yung nakikita natin sa ating mga paligid, nakakapagbigay na tayo ng information. Diba? So, within our environment, we can predict. Masasabi natin, halimbawa sa isang lugar, ano sa tingin mo dyan? Tanungin mo yung kaibigan mo or yung kasama mo. No? So, nasaan ba yung bahay nyo? Doon. Doon. Iti into do na ijay. Okay, doon pa, yun pala doon pa. And then 13% naman ay from the sense of hearing, yung pandinig, yung napapakinggan natin ay sabi ng psychologist, 13% lang yan. So, konti lang. Kumbaga. At ang pinaka least wherein the senses of our body parts ay nagmumula sa 3 other senses. Just like yung sense of touch, sense of smell, etc. ay 2% lang daw yan. So, ang pinakamalaki kung ang tanong ay ano yung malaking percentage para makagather tayo ng information, that is through sight. And that comprise of 85%. Ngayon, meron tayong psychological processes of accurate observation. Para accurate ang ating observation, ay kinakailangan natin ng 3 bagay. Ano-ano ba ang mga yon? Of course, number 1, yung attention, perception, and report. Sabi ng mga psychologists, kapag daw kumpleto itong 3 ito, ay we will come up to the 85% proximity na makakakuha tayo ng information. Kaya nga kapag ikaw ay attentive sa mga nangyayari sa iyong paligid, attentive ka kung ano ang nangyayari, ay that's number 1 qualification. Ibig sabihin, kung attentive ka, you are aware kung anong nangyayari at alam mo yung mga bagay-bagay, yung mga totoong nangyayari. So, that is under number 1. At ang number 2, yung perception, that involves understanding of fact, of awareness, naiintindihan mo. You are aware. Just like, for example, sa isang lugar, bakit kaya maraming nagkukumpul-kumpulan doon? Okay? So yung mas dapat maintindihan mo kung bakit. And sometimes, lagi ko itong sinasabi, na kapag maraming mga kalalakihan at nagkumpul-kumpulan sila dyan, ay maaring, maaring may pinapanood. Maaring may ginagawa. Tapos pag pumunta yung mga pulis, mabibigla na lang yung mga grupo, nandyan pala ang pulis at ang ginagawa nila ay nagsusugal. Di ba? So, at ang number 3, of course, reporting or report. Lahat ng napansin mo, number 1, number 2, kailangan mong i-report. At in your report, you must accurate and concise of delivering your report. Kasi ang isang investigador, kahit na nakita mo, you are the witness, for example lang,
pero hindi mo naman alam kung paano i-deliver or i-narrate accurately yung mga bagay-bagay para maging totoong witness ka. Kasi pag sinabi nating witness, you are there when they committed a crime or in violation of law. So kinakailangan you know how to express yourself, and that is under reporting. Right. So sana ganyan kayo ano mga future investigator. Okay, so let's proceed to the information classified as to its sources. Saan ba nanggagaling yung mga information? Okay, so generally nagsisimula yan or nagmumula yan sa regular sources of information. Ano-ano ba yung mga regular source of information natin? Ibig sabihin yung araw-araw ay nakakakuha tayo ng informasyon. Just like ano ang mga yon sa panunood ng TV, yan, everyday yan. Everyday. Pakikinig ng radio, everyday yan. Na-update ang mga tao, mga media, social media. Pero minsan sa social media, meron tayong fake news. That's why be careful sa pinapaniwalaan natin. Records from the government and non-government agencies. Just like for example kasi, mayroon kang gustong i-confirm kung totoo ba na si Mr. Donald Sumadon ay nagtratrabaho sa Isabela State University. So ang gagawin mo lang ay pupunta ka lang doon sa institution na pinagtatrabahuan niya at magtanong ka lang doon kung totoo ba na nagtatrabaho siya doon. So that is based on the record. So ang patunay naman dyan ay bibigyan ka ng ipapakita sa iyo yung logbook o kaya ay time in, time out. Ayun. So, tinatawag natin yan na regular source of information. Yung mga everyday na ginagawa ng tao, everyday na ginagawa ng ibang institution, kagaya nga ng media, social media, mga ganyan. At ang number 2 naman na source of information ay yung tinatawag nilang cultivated source of information. Bakit ba tinawag ito na cultivated? Ang cultivated kasi, per se, ay yung nagtatanim ka, di ba? So magtanim ka hanggang sa mamunga and then pakinabangan mo yung bunga. Parang ganyan din yung cultivated source of information kasi kailangan mong kumuha ng informants at informer. Pag sinabi nating informer, ito yung mga tao na nagbibigay sila ng information na may kapalit or may reward. At ang informant naman ay ito yung mga tao na nagbibigay ng information na walang kapalit. Okay, there is no reward. That's why tinatawag na informant. So yan yung pinagkaiba ng informant at saka informer. At itong mga dalawa na ito ay kailangan mong i-train. Kaya nga cultivated. Kailangan mong sanayin sa pagiging informant at informer. At for your information, ay ang karamihan ng mga informant or informer ay yung mga nandyan sa palengke, nandyan sa kanto, o kaya ay nandyan sa yung mga vendor. Yon. So they are most likely ay cultivated source of information. Yung pasimple lang si pulis na pumunta na bumili ng sigarilyo, yung pala may inabot din na pera at nagkukwentuhan sila, pinapasa na pala yung information kay pulis. And then after 3 hours or after an hours, may mababalitaan ka na lang na raid or nahuli. Diba? So, that is under cultivated source of information. At ang number 3 naman ay yung grapevine source of information. Bakit ba tinawag ito na grapevine? Alam nyo naman, ang grapevine, yung paggawaan ng alak. Kaya kumbaga, nakapreserve or tinago. Itago mo and then magkaroon ng fermentation at magiging alak na masarap.
So parang ganyan, ano? Kaya itong mga ito, grapevine source of information, ang mga example natin dito ay yung mga nakakulong. Yung mga dating nakakulong, yung mga ex-convict, no? Yan, mga dating nakakulong. Bakit ba sila tinatawag na or bakit ba sila considered as a source of information? Kasi sa kulungan, maraming klase ng mga crime committed ang mga nandun. Maaaring drugs, maaaring nakapatay, hard killer pala. Nandyan, ang daming mga kwento at napatunayan naman na yan ng mga social media na napapanood natin sa loob ng kulungan ay doon sila gumagawa ng shabu, 'di ba? Napatunayan na 'yan. There are many witnesses already na nagpapatunay na mayroon na gumagawa ng shabu diyan sa loob ng kulungan. So those are an example of grapevine source of information. Ang next naman dito ay yung general types of suspect identification. Ano? Meron tayong dalawang klase how to identify suspect. Yung positive identification at tracing identification. Pag sinabi nating positive identification, hindi ka na makakapag-deny. Bakit? Kasi pinapatunayan ng siyensya na ikaw nga yung gumawa ng krimen. Kung hindi man ikaw yung gumawa ng krimen, you are there. Okay, nandun ka. Kaya hindi ka makakapagsinungaling. So, ang positive identification, it identifies individual beyond question. So, yun na nga yung sinabi natin. Hindi mo pwedeng sabihin na, Your Honor, nandun po ako sa ibang lugar or whatever. Alam niyo naman ang tao, magaling mag-scapegoat. Magaling magsinungaling. Kaya nga ang example natin diyan ay yung mga DNA. Makapag-deny ka ba kapag positive ang result ng DNA? Hindi ka pwedeng makapag-deny. Just like for example, meron kang tinatakasan, sinasabi nila anak mo yung anak niya. Okay. So ikaw ang ama. Siyempre, usually lalaki naman 'yan. Wala namang babae na magdi-deny na hindi niya anak kung binuntis niya, di ba? So yung lalaki ang magdi-deny. So paano mapapatunayan 'yan? Through DNA. Kapag nag-positive yung DNA, pwede mo bang sabihin na hindi? 'Di ba? So positive na nga eh. Another, yung fingerprint. Pwede mo bang sabihin na hindi yun yung fingerprint mo? Match na match nga yung fingerprint mo sa nakuhang mga latent prints doon sa crime scene. Pwede mo bang ma-deny yun? Hindi pwede. So ang tawag diyan ay positive identification. Every individual or that individual cannot question the result. Ang tracing identification naman ay this is also an indicative of personal identity ng individual. Kaso nga lang, sa tracing identification, pwede itong maribat. Ibig sabihin, pwede mo kung sa positive identification ay hindi mo you cannot deny, no? You cannot it is impossible to make an alibi. Pagdating kay tracing identification, you can provide your alibi or excuses, pwede. Because dito, ang example natin sa tracing identification is the description of witness. Pag sinabi ng witness na, Your Honor, ang itsura ng nakita ko, sabi ng witness, ay kulot. Marami namang kulot, di ba? Pandak. Marami namang kulot na pandak. Maitim. Marami namang kulot na pandak na maitim. Kaya pwedeng maribat yan hanggang sa sasabihin na lang ng dinidescribe mo, no? Ako na nga lang yung suspect ninyo ay anong tawag doon? Mangiruruman kay pay. 'Di ba? Mga ganun. So ang tracing identification ay unless it will provide a
confirmation. Kumbaga talagang hindi ka nagsisinungaling kahit na paikot-ikutin nila yung tanong ay you describe the person. You are firm on your description na siya nga yung gumawa. Pero sabi ko nga, pwedeng ma-rebut. Pero sa positive identification, hindi mo pwedeng ma-deny. Sa tracing, pwede. Okay? Now, let's proceed to the other source of information. Yung government records, nabanggit na natin kanina yan. No? Yung regular source of information. Ganun rin yung private records kasama doon. And yung number 3, yung intercepted messages from telephone, cellular phone. No? Tingnan niyo, baka na-hack yung mga account niyo. Okay? Intercepted messages ang tawag diyan. Though yan ay ipinagbabawal, pero pagdating sa law enforcement ay may exception tayo sa wiretapping law. Kasi bawal yan. Pero kung that is with the permission of the court, nakakuha ka ng clearance na gawin mo yan, ay pwede with a probable cause na gawin yan. Kasi yun na nga yung sabi natin, ipinagbabawal po yan. Okay, pero yan yung isang means ng investigador in order to gather information. Okay. Next is yung records of the firearms and explosive unit. Kung yung kaso naman na iniimbestigahan mo ay with regards to firearms, involvement of firearms. So, kaya ang programa ng kapulisan ngayon ay magpa-register yung mga firearm registration caravan. Marami yan. May programa ang kapulisan natin, parang quarterly ata. Okay, na mayroon silang ganun. Ang purpose niyan ay to record, may record lahat ng mga klase ng baril na mayroon ang tao sa isang komunidad. Okay, kaya kapag nagkaroon ng shooting incident, madali na lang yung tracing ng baril. At yung hindi pa nare-rehistro na mga firearm ay paglabag po yan sa bagong batas ng firearm law. Okay. So, ang tawag dyan ay mga loose firearm. Ang next naman dyan ay yung fire busting. So, ito naman ay sa ibang bansa lang ito. Meron silang ganito. Meron silang mga equipment, may mga aparatos sila in order to examine the fire busting with regards to the kung kanino ba yung baril, from the manufacturer, distributor, seller, mga ganyan. So that is only applicable to America. So wala pa tayo based on the information provided. So ang number 6 ay yung stored data on computers and cellphone. Of course, kapag kagaya niyan, yung mga Pogo, ang dami ng mga nare-raid na mga Pogo hub. Lahat ng mga yan, lahat ng mga gadget nila to include the cellphone ay it needs to have a further investigation on the content, yung laman ng cellphone na yan. Kung ano yung mga pinaggagawa nila. Kaya nakasave yan. So sabi diyan, only the expert lang ang pwedeng gumalaw. Kasi kaya nga may guide tayo or may ruling tayo with regards to computer investigation. Ngayon, ito yung rules on computer evidence. Kapag rinig nyo or nang raid kayo ng isang Pogo hub, ito yung kailangan yung tandaan. When the computer is off, at the time of your arrival, huwag nyong i-on kapag naka-off. At kapag naka-on naman, do not attempt to off. Okay, ano ang ruling? Itong mga discussion natin na ito yung mga basic steps lang with regards to computer evidence. So i-unplug lang i-unplug lang yung computer doon sa likod. Hilain lang yung cable wire niya sa likod. Yung sa CPU. Ang tawag yan CPU or the Central Processing Unit. Ngayon,
Yung ang next na gagawin ng investigador, each unplugged cable ay kailangang malagyan ng markings. At tandaanan niyo class, in markings, ano yung imamark? The initial of the investigator. Ayan, yan yung markings. Paano magmarka? And later on ay magkakaroon tayo ng simulation activity sa crime scene processing. Yung mga ginawa ng mga kuya ninyo at ate ninyo ay gagawin din nyo, i-actual din ninyo. Kapag nakikita nyo yung mga pictures na sinasubmit nila, ay ganun din ang gagawin ninyo. Ngayon, yung when the computer should be carefully handled and packed for transport to the police station. Of course, trabaho yan ng mga investigador to protect, kaya nga evidence yan to protect the computer evidence. And only the expert, tandaan nyo yan, only the computer expert ang kailangang mag-examine dyan hanggang sa makarating sa korte for presentation. Right? And then, proceed tayo sa next topic. This is all about the interview and interrogation. And meron tayong the philosophy of interview and interrogation. Ano ba yung kapag binasa nyo yan? Ano ba yung nilalaman yan? Sige nga. Kindly make your reaction. Yung ang sagot nyo lang ay kwan lang limitado lang sa maximum of 5 sentence lang. Yan. Limit your answer to 5 sentence. Ano ang reaction niyo? Or what is your idea behind this philosophy of interview and interrogation? Sabi dyan, the right officer asking the right question in the right manner at the right time and in the right place will get the right answer daw. Anong naintindihan mo dyan? So, yan. Kindly provide your answer on the comment section at basis for checking your attendance din also. Okay. So, let's proceed. Ano ba ang interview? At ano ba ang interrogation? Ang interview ay this is a simple questioning of a person who are cooperative to the investigator. Ibig sabihin, hindi ka nahihirapang kumuha ng sagot. So kapag may tanong ka, nakiki-cooperate yung kinakausap mo, yung tinatanong mo, nagbibigay na siya ng feedback or answer. At may mga types tayo ng interview. May tinatawag na cognitive interview. Pag sinabi natin cognitive interview, ito yung mga klase ng subject or klase ng witness na isang tanong lang pero ang dami na nilang sagot or ang haba na ng sagot nila. Ang ruling natin diyan ay do not interrupt. Let the subject narrate his account without interrupting. Huwag mong pipigilan. May mga ganyan. May mga tao rin na kung ano lang yung tinanong mo, yun lang yung sasagutin niya. Yan naman yung question and answer style of interview. Pero sa cognitive interview, ay ang subject dyan, yung mga madaldal. No? Yung mga madadaldal ang kwan dyan, ang subject. Sa question and answer style, yung mga mahiyain, kasi kung ano lang yung tatanong mo, yun lang yung sasagutin. Pag hindi ka na magtanong, wala na, aalis na yung tao. So yan po yung pinagkaiba ng dalawa. Another thought to ponder itong golden rule in interview. Sabi diyan, wag ka daw mag-i-interview. Do not let anyone conduct the interview kung hindi pa siya pumupunta sa crime scene. Ano kaya ang dahilan niya? Ano sa tingin ninyo? Anong palagay ninyo, class? Okay? So, ito naman ay isusulat nyo naman sa papel yan.
Yan, susulat nyo naman sa papel. Sa one half crosswise na yellow paper. Yan, ha? So, isasubmit nyo yan. 30 minutes. 30 minutes after our class schedule. Dapat mai-submit nyo na sa akin. Ayun. Okay. May deadline tayo dyan. So, that is the golden rule in interview. Ano ang idea nyo? Idea ninyo? Bakit yan yung rule in interview? Okay. Para proceed tayo sa next topic natin. Ano ba yung qualities of a good interviewer? Kung sa tingin ninyo ay you are a good interviewer, kinakailangan i-assess din ninyo yung sarili ninyo na meron kayo nito. Ano ba yun, sir? Ito nga, number 1 or letter A, rapport. Ang rapport, this is a good relationship between the interviewer, ikaw, at yung ini-interview mo, yung interviewee. So, yan kasi ang una You establish muna yung friendship ninyo, yung rapport na tinatawag. And then after that, kung na-establish mo na, ay dapat mayroon kang forceful personality. Hindi yung puro joke-joke lang. Yung puro angaw nga kunada. Dapat maging seryoso ka. Okay? That is under forceful personality. Para naman hindi ka pagtawanan or lulukuhin ng ini-interview mo. At of course, mayroon kang knowledge of human behavior. Kagaya nga ng mga discussion nung first year kayo na ang criminology, once ang pinapag-aralan natin dito, not only the criminal behavior, but also human behavior in general. Okay, knowledge of human behavior, alam mo kung you know how to discern kung yung subject mo ay pinagloloko ka or seryoso siya sa'yo. Sana all, seryoso siya sa'yo. Di ba? So, you know how to balance facts from fiction. Yung totoo sa kasinungalingan. Yan. And then next, yung conversational tone of voice. Kapag sa interview, kailangan conversational. Yung parang ganito, yung nag-uusap lang kayo, that is conversational. Iwasan mo yung confrontational na klase ng boses. Kasi pag confrontational, ay nasa interrogation ka na. Okay? Yan yung pinagkaiba. Yan yung pinagkaiba ng mga tanong. Kapag interview, nakiki-cooperate, conversational. Kapag hindi maki-cooperate, ayan na, pwede mong sigaw-sigawan, pwedeng tiger look ka lagi, seryoso ang boses, mataas ang boses, confrontational ang tawag diyan. Yung next naman diyan yung acting qualities. Kailangan kasi ito ng investigador. If you are an investigator, you know how to act. Acting-actingan ba? No? Parang ako, lagi kong ina-applyan yung acting qualities sa totoo lang. For your information, sa tingin niyo siguro ay nagagalit ako pero naninermon naman tayo pero hindi yung seryoso. Minsan parang kwan lang yan, kunkundit lang. Ay minsan naman seryoso pero not all the time. No? Not all the time na seryoso tayo. Sa tingin lang siguro ninyo pero those are just an acting qualities. Di ba? Okay. And of course, sa lahat, alam nyo naman, ang Pilipino dapat always humble, humility. So, marespeto. Yan naman yung katangian natin kapag humble ang tao na kausap mo, mabait, di ba? So, naiinganyo ka rin na kumbaga napapalagayan mo siya ng loob. So, those are the qualities of a good interviewer. And may mga reason tayo why witnesses refuse to talk or ayaw nilang mag-testify. May mga ganyang tao even though they are the witness. Alam nila kung sino yung gumawa ng krimen, sino yung magnanakaw, sino yung rapist, sino yung pumatay. Alam nila pero minsan ang mga tao ayaw mag-testify. Bakit kaya sa tingin ninyo? Bakit may mga tao na ayaw mag-testify? So it answers yan na yung sagot. Ang sagot diyan unang-una,
Pero hindi naman yan yung pinakauna. Kumbaga, any of that, any of those na nakalagay dyan sa slide natin, sa PowerPoint natin ay reason. Those are the reason. Letter A ay yung fear of reprisal. Ano ba ang ibig sabihin yan? Yung witness daw lack the courage to face the suspect. Yung natatakot siya na harapin yung suspect kasi alam mo na kapag ikaw ang witness you will face the suspect in the court. So natatakot, maring kaibigan niya, kasama niya yung mga grupo, kung may mga grupo-grupo sila, ganon, di ba? Ay natatakot sila. Ay baka sila naman yung balikan, parang ganyan. Yung next naman diyan yung great inconvenience, busy. Dahil sa trabaho. Alam niyo totoo 'yan. Once na you are part of the case, the trial, ipapasumon ka ni korte. Once na pinasumon ka, that is a legal order. Pag sinabi nating legal order, you need to follow. At pag hindi mo sinunod, mako-contempt of the court ka. Alam niyo ba yung contempt of the court? Kagaya sa Congress, we will charge you, we will contempt you. Di ba? Naririnig natin yon. Ibig sabihin, ikukulong ka. Pag legal order, you need to follow. Lahat tayo, we need to follow if that is a legal order. Minsan, ayaw nila ng ganun kasi tak-tak lang eh. Yan, great inconvenience. Instead na magtrabaho ka, mawawalan ka ng trabaho. Diba? Next naman ay maaaring ayaw nilang mag-witness kasi may mga experience na sila na hindi nila makalimutan sa mga kapulisan. Mga bad experience nila. That is hatred against the police. Kaya may mga galit sa police eh. Tingnan nyo yung mga nagrarally-rally. Yung human rights violation daw. Yung galit sila sa mga kapulisan. O kaya naman, bias of the witness. Maring friend nila, kaibigan nila, parang para hindi masira yung pagkakaibigan, wag na lang silang mag-testify. O kaya naman, avoidance of publicity. Lalong-lalo na yung mga ang involved pala, ang mga kasamahan nila, yung mga celebrity. Ikaw naman ay kasambahay ka lang, magwi-witness ka sa nangyaring patayan sa loob ng bahay ng kilalang tao, mayaman na tao, politiko, artista, minsan ayaw mo mag-testify kasi you avoid publicity. Siyempre, media ka. Diba? At ang next dyan na dahilan ay yung family restriction. Ayaw ng tatay mo, ayaw ng nanay mo, ayaw ng mahal mo sa buhay na mag-testify ka. Okay? Wala silang approval. Minsan ganyan eh. Ayaw ng tatay ko, ayaw ng nanay ko, mga ganyan. Mga reason nila. So those are the reason why a witness refuse to talk. Ngayon, paano ba yung opening ng interview? In opening the interview, kailangan i-identify mo, magpakilala ka kung ikaw yung pulis. Diba? At sa interview, kung maaari lang, dapat hindi kayong naka-proper uniform. Hindi yan na i-apply. Sa interview kasi, you need to gain the sympathy of your subject. Kumbaga, you win the confidence, yung subject mo. Dapat maging kaibigan mo siya. So, magpakilala ka ng maayos. And then, number 2 ay you need to size up the interviewee and reach to tentative conclusion about the reason why you need to conduct the interview. Ano ba ang dahilan? And ang number 3, kailangan mong isaalang-alang yung rights ng iyong ini-interview. Kaya may mga rights kasi yan eh. Hindi mo pwedeng i-violate. Pag ayaw niyang magsalita o kaya ay meron siyang nakalimutan o kaya ay merong limit yung sagot niya, irespeto mo. I-diskarte mo na lang kung paano mo
Yun na nga, how you are going to win the yung confidence or yung loob ng subject mo. Ganun yung trabaho ng isang investigador. Okay. And then meron tayong stages of handling the interview. Ibig sabihin ng stages ay step by step. So ang unang step diyan yung planning. Siyempre, ang planning, pag-isipan mo muna ano ba yung itatanong ko. Maghanda ka, preparation, planning. Kagaya sana ngayon, gusto nating mag-champion. Ano ba yung preparation mo kung gusto mong mag-champion sa laro mo? Halimbawa, athletics, o kaya ay sa taekwondo, karate do, player ka. Wala ka namang preparation, nakaupo ka lang diyan. Kung nagja-jogging-jogging ka sana ng umaga, hapon, or vacant time mo, nagte-training-training ka, that is uh, you show that you eager to win, to get the gold, 'di ba? Para kung gusto mong magka-gold, you need to prepare. Parang ganyan din 'yan. Para manalo ka, you will get the right answer. Number one ay you need to plan or prepare. And yung B, pag okay ka na, na-ready mo na yung mga katanungan mo, ay ang B naman yung approach. Ang pag-a-approach, hindi yung approach, yung approach, yung paano mo siya kausapin. Yan, that is approach. Okay, so kinakailangan kind ka. Di ba? Kind. Yung mabait ka. Kasi nga interview yan eh. Okay? And then yung letter C, yung warming up. Ang warming up ay wag kang kaagad-agad mag-direct sa question. Yung muna, kumustahin mo muna, yan yung warming up. Preliminary muna question or exploratory question muna. Yan yung tinatawag nilang irrelevant. Mga tanong na irrelevant. Kagaya ng yun, kukumustahin mo, kumain na ba yung subject mo? Ayun, bigyan mo ng pagkain o you offer food, drinks, mga ganyan. So those are kinds of warming up. O kaya ay yung mga tanong na yung edad niya, taga saan, those are irrelevant question and that is under the warming up. And then yung cognitive interview diyan na. Depende kasi kung ano yung klase ng i-interviewin mo. Sabi ko nga, may mga subject na yun, yung madaldal, masalita. So, i-apply mo yung cognitive interview o kaya naman ay question and answer interview. Okay. So, ano yung rules in questioning a person? Ang rules of questioning a person, of course, one question at a time. Ibig sabihin yan, magtanong ka, wag kang magtatanong ulit kung hindi pa niya nasasagot yung unang tanong mo. Baka naman tanong ka ng tanong, makukonfuse na yung subject. At mawawalan siya ng tiwala sa iyo. Bakit ganyan? Wala nang to kanyamon. Nagbagtit sa amin dito nga pulis. And then letter B, avoid implied answer. Alam nyo, yung body language, that's not an answer. Take note for that, future investigator. And of course, in answering a board question, body language in investigation is not an answer. Hindi dahil tumango, yes, yung nagwingiwing kit kunayumitan nga, ti answer na no. So, yan, bawal po yan And simplicity of questions. Alam nyo, ito, patatapos ng accreditation natin, ay sumalang kami sa Q&A. At alam nyo, madali lang naman yung tanong, kaso yung mga words na ginamit, talagang medyo nakakalito. Malalim, yung mga choice of words ng accreditor natin. Kaya minsan, nami-mislead yung sagot. Kumbaga, hindi tumatama. Kasi, hindi naiintindihan yung ginagamit na words. Ganyan din dito sa interview. Kinakailangan simple lang yung tanong. Okay? And then, saving faces, wag ka namang do not embarrass your subject. Huwag mong ipahiya through the question.
yung subject mo. Lalong-lalo na kasi yung mga crime, halimbawa, yung act of lasciviousness, yung mga pambabastos, no? Yung rape, mga ganyan. So, avoid yung mga question na it embarrass your subject. Ang tawag diyan yung saving faces. And do not ask question that is answerable by yes or no. Pwede naman 'yan, sabi ng mga pulis na nakakasama natin, pero mayroong follow-up na question na why. 'Yon, may follow-up daw. Hindi lang yung yes and no lang, yun na tapos na. Hindi daw gano'n ang interview. Dapat mayroong why or follow-up question. At sa lahat, huwag mong kalilimutang mag-thank you pagkatapos ng iyong interview. Okay, parang gano'n. Parang hindi ko pa naubos yung kape ko at magkakape na ako. Kailangan ko nang tapusin kaya magte-thank you na ako. Okay, so that's it, no? And I hope, ladies and gentlemen, na nagre-review kayo, pinapag-aralan nyo yung module ninyo, binabasa ninyo. And sabi nga natin sa umpisa, if you prepare to fail, you fail to prepare. But if you prepare to win, you win to prepare. Di ba? If you prepare to pass, you pass to prepare. Okay? So, yan po yung lesson natin sa pagkakataong ito. See you, see you.